bumibili ng mga pagkadami-daming luxury cars. Nagpagawa ka ng building para bahay, akalan, ng napakarami ang mamahalin sa sakyan. May traffic naman dito sa Pilipinas, di po ba? Ang sisikip ng daan namin dito sa bansa. Bakit? Mawawala ba yung traffic kapag gumaganda yung iyong sasakyan? Di ba hindi? Tatabi ba ang mga ibang sasakyan dahil dumadaan na yung milyones mo sinasakyan? Di po ba hindi? Whether you have an expensive car or not, the road remains the same. Traffic remains the same. Amen? At ganun din po, pagdating po sa oras. Kahit na naka-Rolex ka, o kahit na sa okasyon lang, hindi nagbabago ang oras mo. Time remains the same. Whether you have an expensive watch or not. Bakit? Nadadagdagan ba yung oras mo? Umahaba ba ang buhay mo dahil may suot kang mamahaling relo? Di ba hindi? Hindi yung kalapansin. Kahit ang mamahalin ang cellphone mo, kahit na cheap lang yan, pag tinawagan mo, ang kaibigan mo, hindi naman nagbabago. Nagpausap mo. Bakit? Pag naka-iPhone ka ba, nagiging artista yung iyong pausap? Di ba hindi? Kahit na cherry mobile pa ang iyong cellphone, hindi magbabago ang iyong cellphone. Kahit na pagkamahal-mahal ang cellphone mo, hindi magbabago ang ugali mo. Di ba? Kung marites ka pa rin. Kung reklamador ka pa rin. Kung magagalitin ka pa rin. Ano man ang cellphone na iyong gamitin. Amen? At ganyan din po, pansinin niyo. Kahit na magsuot ka ng ginto at diamante, kahit takwit lang ng baso, yung alawas mo. Parehas kami ang itsura mo. Walang pagbabago. Hindi po ba? Kahit na magsuot ka ng mamahaling lipstick, kahit na isang sakong foundation na kapit mo dyan sa mukha mo, ang masakit na katotohanan. Kapag pangit ka. Di ba ba? Hindi mo ba itatago yun? Esensya na po, ha? Real talk lang. Hindi naman po ako against sa pagpapaganda. Pero, para po sa akin, kung gusto mo talagang gumanda ka, anong kulang-kulang dapat baguhin mo? Hindi yung suot mo, kung hindi ang pag-uugali. Amen? Anong totoong nakakagwapo? Anong totoong nakakaganda? Hindi naman yung mga alakis natin. Hindi naman yung ating mga sinusuot. Pero, yung ating pag-ugali, yung ating pagkakapano, ang totoong nakakagwapo at nakakaganda ay wala naman sa laman ng iyong puso. Hindi sa laman ng iyong kalooban. Amen? What makes you attractive is your personality, not your possessions. Amen? Amen? Kaya nga, gusto ko yung sinabi ni Mama Lulu. Kilala niyo yung content creator na nasa Amerika. Sabi niya, walang nakaka-invite sa taong mayaman kung galing naman sa nakaw yung yaman. Tama. It is not about your position, but it is really about your position in front of God.
Balikan niyo ang ating Ebanghelyo. Napansin din yan ang ating Panginoon Kristo. Bakit ba nag-uunahan itong mga tao? Gusto nila makakapok doon sa gitna, doon sa kabisero. Kasi, iisip ng mga tao, kapag uupo sila sa marangal na posisyon, piling nila nagiging marami ang kanilang pagkakao. Dito ba? Pero, di ba nakakatawa? Kahit na nasa gitna ka, nasa likod ka, parehas pa rin naman ang pagkakao. Dito ba? Ano bang tunay na mahalaga sa handaan? Ano bang tunay na mahalaga sa handaan? Yung upuan o yung ikaw ay inimbitahan? Kaya ako, minsan kapag sinusundo ako para mag-bless bahay o ng mga tindahan, darating ko ang sasakyan dito. Papapasukin ko ako. Sabi ng may-ari, Father, saan mo gustong sumakay? Sa harap o sa likod ng kotse? Lagi ko'y palagi sa loob. Simple lang. Sa loob o sa loob. Ang hirap naman, mahirap sa taas ng sasakyan, di ba? Hindi importante. Kung nandun ako sa harap, nandun ako sa likod, ang mahalaga, nakapasok ako at makakarating ako kung saan madama ako pumunta. Amen? Tandaan po natin. Tandaan po natin. It does not matter whether you are in front or at the back. What matters most is you are invited. You belong. You are together. Remember that. What matters most is you are invited. You belong. You are together. It does not matter whether you are in front or at the back. If you are at the middle or the sidelines, please always reflect, always think about what truly matters in life. Dahil iniisip natin minsan, kapag tayo nagkaroon ng magandang posisyon o maraming kalimutan, gumaganda ang ating karanasan. Pero, yun yung maling paniniwala natin. It does not mean that when you have a good position, it does not mean that when you have the best possessions, that you will also have the best experience in your life. Kaya tingnan niyo po, kahit nadalhin mo ang isang tao sa Boracay o sa Europe, kung depressed yan, isang tao lang na nagbabakasyon yan, pero depressed pa rin yan. Hindi po ba? Kahit na makainit kita ng state, kung ang pangit-pangit na ugali mo, magbabago ka. Ano yung pag-ugali? Kahit na busog ka. Yan pa rin. Ikaw lang ang makakapagbago sa iyong pag-iisip at pagkatao kung gusto mo. Amen? Kaya nga po, meron mga tao, kahit nakamatis lang yung kanilang unan, makikita niyo na ang sarap nilang kumain. Bakit? Kasi nagpapasalamat sila. Meron silang kinakain. Kahit na simple pagkain natin. Amen? At kung kayo man po ay nakakakita ng tuwa at saya, diyan sa inyong posisyon, diyan sa inyong alima-lima, okay, mag-enjoy kayo. Pero huwag niyo kalimutan. Pasalamat niyo ang Diyos at huwag kayo magpatagay. Amen? Don't be complacent. Because I tell you, your position, your possessions will never be forever. Wala naman po nalalagay dito sa mundo. Pagkadami-dami man ang iyong pera, pagkataas-taas man ang iyong posisyon, pagkadami-dami man ang iyong kapangyarihan, lahat ng yan ay mawawala. Nagbabago ang lahat. Nothing is permanent in this world.
Kaya nga, sabi ng ating Panginoon, mapapahiya ka eh. Kung kukunin mo yung kabisera na hindi naman para sa'yo, please, my dear friends, do not get by force the power, the possession, the position that God can only give to you. That kung hindi para sa'yo, mawawala ito. Hindi mo ba? Yung para sa'yo, para sa'yo. Kung talagang para sa'yo yan, maghintay ka. Darating yan. At pag natanggap mo, magtatagal yan. Amen? Hindi dahil gusto mo, makukuha mo. Pero kapag gusto ng Diyos, walang magiging nagla. Ibibigay niya sa iyo. Amen? Oo. Magpabuti. Magsipag kayo. Disiplinahin mo ang iyong sarili. Pero huwag mong kalimutan. Umasa ka sa Diyos. Manalig ka sa iyo. At ibibigay niya yung para sa iyo na makakabuti sa iyo. Amen? If God is giving you the power, the position, the possessions, God can take away all of these things from you. Baka nakalimutan ko, hindi ba sa akin yun? Don't ever cling to power, possessions. Don't ever cling to your power, your possessions, your position. Because we are just temporary. Pansinin niyo po, yung ibon na lumilipad habang buhay, kumakain ng kumot dito. Pero pag namatay yung ibon, yung kumot, yung nakakas sa kanya. Yung isang puno, at ang siniba bumagsak, pwede makagawa ko ng libo-libong posto. Pero isang posto na kaya nagsulog ang libo-libong puno. Ang ibig sabihin na hindi mo ever yung iyong lakas, yung iyong buhay. Hindi naman forever na ito ay makapangyarihan, malusog, matalino. Sa isang bigla, pwede magbago na ang buhay. Malakas ka ngayon, sikat ka ngayon, mayaman ka ngayon, darating din ang araw, kapatid, meron darating mas sikat kaysa sa'yo, mas matalino kaysa sa'yo, mas makapangyarihan kaysa sa'yo, mas mayaman kaysa sa'yo. Kaya nga po, kung gusto natin magtagal ang tuwa at saya sa ating buhay, kailangan natin gawin. Una, huwag tayong umako sa kayamanan, sa kapangyarihan, at sa kasinaban. Kung gusto mo magtagal ang iyong tuwa, saya sa iyong buhay, maging mabuti ka. Maging mabuti ka sa iba. At maging masunurin ka palagi sa Diyos. Amen? Because remember, God honors obedient hearts. Hindi ko. God honors obedient hearts. Ang mga pinagpapala, yung mga dapat masunurin sa Diyos. Position, power, and possessions do not give us lasting joy. Kasi, pagkayaman-yaman mo, magsasawa ka din. Ang kilala ko, napakayaman po niya. Kwento niya sa akin, kung kinika daw po niya yung unang milyon niya, at celebrate po siya. Araw-araw niya po, kumakamit siya ng steak. Ito po yung panaginip niya. Yun po yung nagpapasaya sa kanya. Pagkatapos sila niya siya. Ngayon, araw-araw pa tayo mag-steak. Sumagot sa akin, Father, madalang na
does not give you more happiness. Amen. But what gives us more joy is not the possessions, but the company. Gusto mo mas maraming tuwa? Dapat mas maraming kaibigan ang iyong papasukin sa iyong buhay. Sabi pa nga ng Panginoon, unahin mo yung mga hindi makakabayan sa iyo. Dahil ang Diyos ang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Ano ito na? Ang kapangyarihan, ang ating kayamanan. Kung mag-isa ka na, kaya nga po kasabihan, it is lonely the town. But in friends, do not sacrifice your connections just so that you may have possessions and position in your life. Life is empty without true relationships. Focus more on creating connections. Give more, help more, and you will become happier and more blessed. Alam niyo po, gumawa sila ng pag-aaral sa Harvard. Tumagal po ng 8 years. Ang tagal po. Ang tanong lang po nila, sino ba ang pinakamasayang tao? What makes a person happy? Ano daw ang sekreto ng taong masaya? At tinignan po nila, pinag-aralan nila yung buhay ng napakaraming tao, mga mayayaman, mga mahihirap, nag-aral, hindi nag-aral, iba-iba po ang kanilang occupation at kanilang trabaho. At ito po ang kanilang katalasan. May common denominator po, yung mga taong tunay na masaya. Ano po yun? Yung mga taong masaya. Sila yung mga taong may manalangin na relasyon at ugnayan sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga kaibigan, at sa Diyos. See, happiness and fulfillment is all about relationships. If you want your relationship, and if you want your relationship to work, ano mo yung isang sandang na kailangan natin? Pagkakakumbaba. Humility. Humility is the foundation of a loving relationship. Hindi magtatagal at hindi magiging masaya ang isang relasyon kung meron mayabang, kung may mataas na ito. Hindi po ba? Kaya nga, napakaganda. Narinig niyo po sa unang pagbasa. Galing po sa sulat ni Sirach. Sabi niya, anak, matuto kang magpakumbaba. At mas mamahalin ka ng mga tao kaysa sa tao na nagbibigay ng regalo. Opo, hindi namin makakalimutan ang mga tao na magbibigay. Pero tandaan niyo, hindi naman lahat ng mga nagbibigay nagmamahal. Diba? Pero taong nagbibigay ng para magkahiwalay kayo. May taong nagbibigay sa'yo para iilan mo lang siya. Not everybody who gives loves. But a person who loves cannot help but give. Ang katotohanan, mas hindi natin makakalimutan ang mga taong marunong magpakumbaba. Because real love starts with humility. Pero magkakagandang kasabihan sa akin. If you want to know how truly rich you are, drop in here and see how many hands are there ready to wipe your tear away. Maaaring hindi ka mayaman sa pera, pero mayaman ka naman sa pamilya. Mayaman ka naman sa mga kaibigan. Hindi po ba yan ang tunay na mga gagawin? Hindi sukatan ng ating buhay kung gaano karami ang iyong karinamihan. Hindi mo masusukat ang tagumpay ng iyong sa kung gaano kataas
kalayo ang iyong narating sa iyo. Pero ang tunay na pagkakita ay yung kapag hindi ka inakalimutan ng ibang tao. Kasi naging napakabait mo, naging napakabuti mo, at tunay ka ng mga sabi ko ng isang magulang, alam mo na tunay kang, alam mo na naging matagumpay ka bilang isang magulang. Kapag gusto pa lang umuwi ng mga anak mo sa iyo, kahit ang matatanda na sila. Kayo, gusto ba umuwi ng mga anak mo sa iyo? Palagi silang wala sa bahay. You are a successful parent when your children wants to go home, even if they're already old. Buhay ko natin, wala naman yan sa posisyon. Hindi naman pungkol ang buhay natin sa mga bagay na ating ginagawa. Hindi naman pungkol ang buhay natin sa mga bagay na ating ginagawa. Pero, buhay natin ay nagiging makabulong dahil sa ating iibigay at binabahagi. Tandaan ito, hindi permanente ang kapagalingan, ang kayamanan at kasikatan. Pero nananatili ang ugnayan natin sa bawat isa, ang ating ugnayan sa Diyos, kahit na matapos na ating buhay dito sa mundo. You guys, do not be concerned of your position, of your possessions, and of your power. When it comes to the being concerned to your possessions and position in life, but take care of your connections. Take care of your relationship with one another, with your family, and with God. Because this is what truly matters. Yun po ang aming pagkasal sa kanilang isang ito. Sabihin natin, ito tulungan kami, pagyamanin namin, bigyan namin ang halaga. Ang aming mga pamilya, ang aming mga relasyon, ang aming koneksyon sa iyo. Ito, pupulong sa amin ng tuwa. Hindi lang